Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Tactical Sergeant Marlon Y. Villamonte, 8547-83 Infantry Philippine Army. Dati, na-assign ako ng 63rd DRC. Nung private pa ako, nung first encounter ko, yung sa Barangay Kuloy. Yung doon ko naranasan kung ano ang hirap bilang isang sundalo. Then hindi ko pa alam kung ano ang gagawin, pero sa tulong ng mga senior namin, ginaguide kami ng maayos para hindi kami madisgrasya. Master, pakikwento mo nga saan ba yung barangay Kuloy at saka anong terrain doon. Yan. Yung Barangay Kuloy, yun yung doon sa likod ng Sarip Agwak. Then yung mga terrain doon, may palayan, may kalubihan. Then patag yun siya. Yun yung isa sa mga area doon na maraming kaniyugan. Then may palayan din, basakan. Saka maganda yung area doon na napuntahan namin. Sige nga, paano nagsimula? Kasi nga bagong graduate ka nun. And then basta kasi unang encounter, medyo ano mo na yan eh. Nung unang encounter namin doon, sir, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin namin kasi siyempre first time ko nga nakaranas ng ganon. So, unang-una, hindi lang din kami nagpapanik dahil sa ng senior namin, ginagay din kami kung anong gagawin. Ang una lang talaga doon, kami doon sa niyugan. Then nung na malakas na yung putok at halo-halo na yung putok doon na namin. So doon na yung mga senior namin na kung paano kami ginaguide. Then hindi kami basta-basta na magtakbo-takbo dahil nag-anuhan na yung mga putok na malalakas na putok. Anong year to, Master? Year 2007 yun, sir. Pero painit, ano pa yun? Painit pa lang Yung nun ng... kasagsagan pa ng yun, sir. Yung mga natin, yung mga kalaban. Pero noon, pagkatapos ng unang encounter mo, anong naramdaman mo? Pagkatapos ng unang encounter ko, sir, parang na ko, sir, parang hindi ko na maintindihan kung naging natuwa ba ko. Parang feeling ko, parang yun pala ang buhay ng isang sundalo na hindi mo sir. Hindi mo hindi mo ma-explain, sir, kung anong doon. Hirap pa. Dahil private ka. Dahil private pa, sir. Mainit yung laban. Yes, sir. Akala ko yung, sir, kasi dumidikit na yung kalaban, sir. Sige, kwento mo nga paano nangyari yun? Yung nangyari kasi doon, sir, nung nagpasok kami doon, meeting engagement, sir ba? Meeting engagement doon sa may kalubihan. So, kami na as a private, kasi yung dala mo, hindi mo pa yung bigat ng dala mo eh. Tapos, nung pag yun na yun, sir, na kami sa mga puno-puno. Kaya nagsigaw na rin yung PLD namin, sir, na ganito ganyan, pa-engage. So, sa awa ng Diyos, wala namang sa amin. So, at least kahit pa paano yung unang experience mo sa gera. Yes, sir. Yun yung una ko talagang experience dun sa bilang isang sundalo na hindi mo maintindihan minsan. Matagal-tagal na yan, pero naalala pa rin talaga eh. Yes, sir. Yung gindulungan mo, yung gindulungan ko, sir, galing kami yan sa may Kabuntalan, sir. Kinuha kami ng tinawagan kami, sir, na puntahan yung isang area ng DRC kasi napasabak sila doon, sir. Kailangan nila ng reinforcement. So, nag-consolidate kami dyan sa may Tabiran para mag-reinforce sa kanila.
Pero nagbiyahe kami dyan, sir. Galing dyan sa Tabiran, mga 7. 7 na ng gabi yun, sir. So, nung gibriefing kami dyan, mag-ingat daw kami doon sa may mga ambos-ambos. So, nung tapos na yung briefing, sir, nabiyahe kami, papunta doon sa loob sana ng kwan, para mag-reinforce doon sa isang DRC. Nung pagdating namin, pag-approach namin sa Gindulungan, patay na yung ilaw, sir. Wala nang ano sa daanan. Patay, burn out. Then, ang nakita lang namin doon, nilagyan ng mga ilaw-ilaw sa gilid ng kalsada, yung parang paapoy-paapoy lang, sir ba? Nung pa-approach na po, sir, paakyat, lampas na kami kunti ng police station sa taas. Yung paakyat din, sir. Doon na, ang unang natamaan doon, sir, yung Simba namin. Simba, kasi RPG yung malakas sa sir, RPG. Yung sa Simba, na yung kuan. Tapos, yun, yung kasunod na yung 6x namin. Yung PL namin, at saka yung ibang tropa, hindi nakababa. Yung iba, na sir, kakyat na yung iba. Kasi, nung habang enuhan kami ng mga 4 na RPG yun, sir, eh. Then, yung PL namin, nagkuma na ng ambos din. Saka na kami nagmaneuver sa taas, sir. Pero, nadalihan talaga kami ng private doon, sir. Kaya mula noon, pagkatapos nun, sir, yung private namin, hindi na namin sinama na operasyon. Doon na lang sila sa company namin. Hintay namin mag-PFC, sir. Bago pa siya isabak namin. Dahil Na yun yung lesson learned namin, sir. Naawa din kami na private pa lang. 6 months pa lang yun, sir, ba? Nadadali na siya. Mga headshot kasi, sir. Tapos, marami din kaming wounded nung time yun, sir. Hindi, sige nga, kasi alam ko yung Gindulungan, so paakyat siya. Sir, yung paakyat yun, sir. Dito sa left side, sir, paakyat ka, pa-approach ka, galing ka ng Cotabato, sir. Sa left side na yun, doon sila sir. Then, unahan kasi, sir, manggahan yun, eh. Doon sa taas, kami. Doon sila nag-plaster. First bore talaga yun, sir, yung RPG nila. RPG nila yung ginabanat. Ang nila yung armor na tamaan din. Then yung tropa namin, buti na lang, isa lang yung nadali. Pero maraming wounded sa amin, sir. Ito ang lang doon, sir, hindi kami na-assault nila. Kasi ang balita namin, yung nagbantay, doon, more or less na sa 100 sila, sir. Yung doon. Nakasakay ka noon Sa 6x, sir. 6x kami, sir. Ganun nga, unang na-ambush first time kayo? First time kong ambush yun, sir. Yung naranasan na gano'n, sir. Yun yung time na, tapos, kabats ko, maraming na, buti hindi napatal. Yung private lang namin, sir, taga-Kinapawan na. Pero ikaw, anong dalaw mo? Ganun din, sir. Sabay na lang kayo. Pag sigaw ng PL namin, sir, dun sa ilalim, sinabayan ko na lang din yung ang nangyari doon, sir, dito nga portion yung sa left side na portion yung gabagbag doon, talunan na kami dito sa sir. Tapos sabay nagtambay doon sa 6x. Buti na lang yung 6x, sir, hindi na matras ba. Gusto sana nilang ilabas pa, sir. Pero hindi naman mailabas, sir, kasi naano na yung Simba, sir ba? Napuruhan na yung Simba, sir. Kasi siya yung unang vehicle namin, sir, eh. Tapos nung nandun sa kalsada, hindi na basta-basta makano yung sir. Tapos sabay, sir, so prespire na sila, sir. Grabe ng nila. So yun na lang yung namin. Na lang yung 6x, sir. Paano sa may, yung bangin. Para hindi masyadong sir. Tapos buti na lang din yung ibang kasama namin. Hindi din napuruhan sa RPG nga pumutok doon sa Pinira rin yung 6x? Yes, sir. 6 na RPG yun, sir. Pero yung iba, nalampas, sir. Lampas yung iba pagtutok. Tapos nung sila ng putok, sir, kaya yung isa kong kabats na umakyat, yung 60 gunner namin, sir, inakyat namin sa taas. Umakyat kami doon para lang namin yung tinustuhan. Buti na lang din, sir, hindi kami naglampas doon na part na may katubuhan
katubuhan sir kasi doon ang marami. Kumbaga first layer pa lang nila yun sir ba? Yung doon sa katubuhan ba, marami silang nag-abang doon. So, nung time na yun, madaling araw na nakuha yung ibang, ano sir eh, yung naano namin. Kaya hindi na, gi-block yung kalsada na yun sir eh. Oh, block talaga yung ganun. Block sir, walang makapasok kahit medya yun. I-block yun, walang kan. Kaya saka pa napadaanan sir kay nung na-clear na yung area. Yan namin. So kayo nun, ano kayo? Hindi kayo na-pin down. Ano lang kayo? Magandang hindi posisyon nyo. Nakaposisyon Hindi kayo. sir, na anuhan man kami sir, pero hindi kami napipin down. Yun lang, ano pa rin namin yung taas. Inakyat talaga namin, pinta namin yung posisyon nila. Kasi kung doon talaga kami sa unahan sir, siguro mapipin down kami kasi doon sa katubuhan yung mas marami sir na nagbantay. Yung sa ano. Buti hindi kayo tuloy. Kaya yung pag-akyat na namin doon sa taas, hindi namin pala alam doon na may kalaban pa pala sa unahan, sir. Buti na lang din, hindi kami, pag ganun pa yung isang daan, sir eh. Mayroon pa galing sa taas. Kung doon kami bandag, anuhan nila, salo talaga kami lahat doon, sir. Minsan may mga ganong move na kuan ni Lord, ano? Yes, sir. Parang gina-guide ka ba na ano? Sabi ko, pag ganyan palang kuan, wala ka na talagang, kung para sa'yo na talaga, sir, wala ka na ligtas. Pero pangalawa mo pa lang yon. Yes, sir. Ano ka na ambush. Medyo sa totoo lang, hindi naman nakakatuwa yung ganon dahil Hindi. ambush talaga. Anong naramdaman mo nung pagkatapos naman nun? Doon na ako kinakabahan, sir, kung matapos na yung encounter na yun dahil sabi ko, salamat pa rin ako sa Panginoon na hindi pa rin tayo na, sir, natatamaan. Kasi marami talaga natamaan doon sa, yung nakapasok doon sa Kilingson, sir. Yung 6x na doon, nakapasok talaga, sir. Sa pangalawang 6x ka? Di yung doon sa, yes, sir, yung, yes, sir, yung yung pangatlong vehicle, sir. Kasi yung una man yung Simba, sir. Kaya pagsabi ng sir, yung pagtira na nila doon sa may 6x na so hindi pa sila masyadong nakakuan, talunan lang sila, tapos isa pa sir, gabi. Hindi mo siya masyado, tapos madilim ba? Yan yung sir. Yun ang pinakamahirap pala yung maambus ng gabi. Yun talaga sir, ang kuan, mahirap na namin. Marami, may time nang binakuan, pero konti-konti lang. Hindi naman masyado talagang Pagkatapos noon, nag-SF ka na? Pagkatapos nun sir, isip na ko na time, sir. Isip na ko na time. So, ito yung unang encounter mo na. Yung unang encounter galing SF. Kaya medyo, na to? Yung, ko kasi, sir, yung pagkatapos sa Kuloy, sir, marami pa kaming operasyon na pinagdaanan. So, kinuha ako ni, sir, dinala ko ng PL ko, si Sir Di Malibot. Sabi niya, mag-isip tayong dalawa. Nung talaga namin, sir, yun, yung ambos na ng 2008 yun. Yan yung binyag mo ng SF ka na. Oh yes, sir. Yung tatlong sibat mo na testing dyan sa ambos na yan. Na-testing talaga, sir. Sabi ko, mahirap talaga eh. Yung mga ganong instances, hindi mo masabing paano ka makaligtas. Baka kayo ang pinaplanuhan. Oo. Yung kalamansig mo? Yung sa Kalamansig ko, sir, yun yung 2008 din yun, sir. December nangyari yun, sir. Nung na yun, sir, galing kami yun sa loob ng, kasi continuation yun sa namin, sir, pag-ambos. Doon nagtambay kami. Din pag punta kami ng Kalamansig, sir, December 24. No? Gihaul kami ng sir. Nagluto na sana kami ng Chubina noon eh. Oo. Diyan kami sa Pigkalagan. Oo. Diyan kami sa Pigkalagan, luto na sa Chubina, na yung nagbisita na yung mga misis ng kasama namin.
Ngayon, nagtawag na yung G3 sir na mag-prepare kami dahil punta kami ng Kalamansig. Ang nag-haul sa amin sir, chopper. Alas 2. Nag-start kami alauna, alas 2 hanggang sir. Tapos yung iba, kasi paggabi na, nabal na yung sinakyan nila sir, papuntang Kalamansig. Nung pagdating namin doon sa Kalamansig sir, ibaba kami dyan sa munisipyo. Tambay kami ng ilang araw. Tinawanan pa nga kami doon sa sir sa may Kalamansig. Sabi niya, mga bata pa ito, magtakbo ito. Sabi niya. Sabi din namin, sige lang, malaman niyo lang. Ngayon pag namin sir, pag 27 December, doon na kami nagka sir, sa may Lower Sangay. Kasi yung barangay dyan sir, na dalawang barangay, yung barangay Paril at saka barangay Sangay, na sakop ng Kalamansig, pinasok na ng kalaban natin sir. Then, sinira nila yung mga bahay doon, sinunog yung iba. Abandon talaga yung barangay, sir. Oo. Inabandon nila. So, nung kami, dumating, December 27, nung nagpunta kami sa Lower Sangay, doon na kami na-engage. Engage kami doon, sir, sa tabing dagat, kami ng 3. So, doon yung nakakuha kami ng radio, sir. Kuha kami ng radio. Yun yung nakatulong sa amin. Radio nila? Radio nila, sir. Paano nyo nakuha? Pinasok man namin yung nila, sir. Kasi kampo-kampo man nila yung sir sa tibing. Pinasok namin yung mga bahay. Naiwan nila, sir. Kasi may 3 man kaming sir, doon sa tabing dagat. Then nakuha namin yun, sir. Yun yung isa sa pinanghawakan na namin para ma-monitor namin yung nila, yung movement. Noong time na yun, sir, yung may brother Muslim din tayo na naghawak, siya yung pinamonitor namin kasi siya may alam. Sabi namin, wag mo lang sagutin. Hayaan mo lang na sila. Noong time na yun, sir, ang sabi nila, babawi sila, babawi. Nung sir, 31 hanggang 3 days yun, sir hanggang 3. Doon talaga, sir, na talaga kami pasok sila ng pasok, sir. Wala nang supply magdating sa amin, wala na kaming contact sa division. Sabi nga ng sir, ubos na daw kami lahat. Kasi ang sa amin, 5 sektor yung sir exit sa entrance, lahat, nila kay gusto talaga nilang pasukin kami. Kaya, ang isang nakatulong sa amin, sir, yung radio, na kung saan sila papalo, doon din ipatak namin yung 90RR namin, sir. Yung 90RR gunner namin, sir, minsan makabitaw ng tag-ilang bala sa isang araw yun. Kaya, nung time na yun, sir, muntik na kami naubusan ng bala dahil wala na talagang sir, nag-supply. Ngayon, nag-declare yung CEO namin, sir, na mag-iwan tayo kahit isang magasin lang, kaya bubutasin natin yung isang sektor ng kalaban dahil palapitan na sila, sir Bali, ang sa amin, sir, nakaharang yung lining lang, sir, na hindi kami masol. Ganun ba? Sige, ikwento mo, gaano kalapit na? Siguro, sir, nasa 15 meters na lang, sir. 15 meters yung nila. Diyan lang talaga, dikita na, sir, pati RPG nila, sir, na. Kitang-kita mo na. Na talaga, sir. Makita mo na yung tao nga gumagapang. Diyan na talaga, mga 15 meters. Doon lang, lining to lining lang, sir. Yung namin, yung PL nga namin naliligo, buti na hindi natamaan. Kasi ginagapang talaga, sir. Lining lang talaga, tapos magsigawan na, sir. Ang commander nga doon pa, hands up na daw kami, kay kawaan, ganun sila sa niya. Wala, dahil ang nakatulong din talaga, isa sa nakatulong sa amin yung radyo. Paano ulit? Di-monitor nyo, ito, ganito. Yes, sir. Monitor namin kung saan sila papalo. Maintindihan mo yung isa kung saan sila papalo, sir. So, pag sabi ng dito tayo, minsan, kasi araw-gabi yung nila, sir, sa amin, Harana. Kasi gusto talaga nilang pasukin yung namin, area. So,
buti na lang magmamonitor ng ano namin sa ano ng hawak ng radyo. Doon ipatak namin yung malaking ano sir, yung 90RR. Yung pala yung napakasarap pag hawak mo radyo ng kalaban, ano? Oh yes sir, nakuha. Yun lang talaga. Tapos hindi lang talaga namin sinasagot. Kaya yung antenna na gilagay namin sir, tinitira nila yon. Pati yung saan yung tambay, tinitira nila sir. Okay, pag ganun kasi yung area sir, sa may sa baba kami. Basta dikita na yun sir. Minsan may bumagapang, minsan simbahan, may simbahan kasi doon sir. Doon sila ano sir, tago. Minsan may portion talaga na, yung sabi ko sir, mga 15 meters na, may portion din sa nasa 50 meters, gano'n. Kasi hindi, ang terrain sir, hindi maano. Kaya nakatulong talaga sa amin yung lining. Kasi hindi nila maano sir eh. Ay medyo mataas, malaki-laki may yung lining ng palayan sir. Pero ang pagitan nyo lang daan. Yes sir, daan lang. Walang 15 meters yun. O yung gano'n sir, daan lang talaga gano'n. Tapos, yung buti na lang sir yung napatakan kami ng totre, yung kulay blue yung ano niya. Yung tip niya. oh yun sir, kulay blue, doon lang umiikot-ikot. Talunan kami sabay sir, sabi ko. Tapos yung RPG din binitaw na sir, buti na sa likod na gano ba. Minsan sa harap, sa likod. Hindi nila na ipupuro sa Hindi inyo. nila maano sir kay ano man nagano may mga ano man din sir, yung minsan yung portion ginano nila sir, yung palayan. Pero hindi man masyadong minsan sa palayan siya magano ito pa. Minsan magputok, yung iba hindi. Ano ba? Kaya marami rin palang dodge na ano. Marami sir. Ang original nila, matindi talaga eh. Matindi sir kaya yung ginagawa kasi nilang parang propeller nila sa ano sir, plain sheet lang eh. Yung ano nila. Ganon? Propeller no ano Yung nila? propeller ng yung sa puwet ng ano nila sir. Kasi yung binitbit namin, minsan na yun yung ginagawa din namin ano nila kung saan sila mag-approach. Yung bitay namin, yung tiruhin namin pag mag-assault sila sir. Kaya hindi sila maka-assault sir. Dahil isa din sa naka-ano sa kanila sir, kay yung 50 nila, nasira yung ano nila, na-monitor namin ba? Yung isa sa nagbagbag sa Buti amin. na lang din. Nasira yung ano nila sir, firing pin. Naputol ang firing pin nila sir, kay ano naman yun, yung parang humid, ano nila ba? Humid lang. Yun yung isa sa nakatulong din sa amin. Pag sabi nila na sira na, yun yung time na sir na abante din namin sila. Kaya atras na naman sila. Pero hindi na basta-basta makapenetrate. Kaya, nung nangyari yung ganun sir, may isang civilian doon sir na hindi nakalabas talaga sir. Nandun sila nagtago sa may septic tank. Ilang araw yun sir. Ilang araw? Matagal sir, bago kami nakalabas siya sir nung nahupa na yung putukan sir. Mga ilang araw na siya, sabi niya, hindi rin siya nakakain sir, namutla na. Doon sa septic tank lang na ano sir, kinatakot siya. Kaya ano niya na dinig naman niya yung magdaan doon sa kanila sir. Ganun kadami-dami mga magpasok. Sabi ko, pero sa awa ng Diyos, hindi rin kami namundiran. Hindi kami walang nasugatan din sa amin, sir. Okay. Kasi nung sa ano, sir, exit at saka entrance, lahat, pasukin talaga nila, dikitan lang. Ang isa nga yung ano namin, sir, isang sektor namin nahulugan din ng 2-3. Buti na lang din, tumama dito sa ganito, sir. Hindi din na, kaya kung ang mahirap kasi doon, sir, paano mo siya i-back? Kasi ang sasakyan doon, sir, through water, lang. Walang bailan. Ano lang talaga doon, na mag-ano ka lang sa nabal kasi yung mga pambot doon, sir, sira na. Sinira nila. Ganon? Oh, sir, wala kang ano doon, sir, wala talagang kahit signal na ano, sir, wala. Wala talagang ano doon para sa reinforcement, wala, sir. Kaya nag-declare na yung CO namin, sir, nung pang 3 days na, sir. Kasi puro pati yung mga bala niya, pinamigay na niya eh. Sabi niya, mag-iwan tayo ng kahit isang ano lang, magasin para butasin na talaga namin yung isang sektor. Eh, ano na sila eh, lapit. Habang tumatagal, sabi niya, para i-exit na lang kami doon sa area, sir ba? Pero buti na lang, sabi ko, sir, nga, naputol yung 50 ng ano nila, pati mortar nila, minsan dance pa. Sabi niyang, yun yung time din, sir, din sila, backtrack. Anong naputol yung 50, saka kayo nag-backtrack? Backtrack sila, sir.
Ah, Yung kalaban, sir. Kasi wala nang mag-fire support sa kanila, sir, habang gumagapang din sila, sir. mm. Kasi maraming 50 yung ginasa, sir, eh. Maraming 50 yung ginaano sa amin. Iba talaga ang tapang pag ng kalaban at tayo pag may Oo. 50 caliber eh. Iba talaga, sir. Tapos, wala na rin sa pagkain. Wala na rin kami, sir, lugaw-lugaw. Ilang araw yun, master? 3 days, straight talaga yun, sir. Walang ano. Pero matagal kami dyan sa sir. Matagal namin gi-hold yun. Nag-start December talaga, sir. Hindi nga kami nakauwi. Nakauwi kami ng break, sir. March na. Yun na yung break namin, sir. No, talaga namang talaga. Nung, kasi, nakauwi sa amin, sir, yung first break lang. Mm. Nung kasi ang second break, pang Noche Buena, luto-luto na nga kami. Ay, pang happy-happy. Ngayon, tumawag ng mga yung G3 na punta kami ng Kalamansig. Kaya yun, yung break na pang December, March na kami nakabreak. Wala nang uwian yun, sir, kasi wala naman ding signal doon, sir. Tapos yung sa transportation, naba lang namin, wala talagang kwan. Wala talagang sasakyan na para agad. Gaano ka ka-die hard noon sa DRC na noon, mga panahon na yon at nakatatlo ka na kaagad na malalaking encounter eh. Oh, yung sa talaga, sir, diehard na doon kasi ako na mulatan talaga, sir. Doon nag-start talaga yung bila isang private hanggang ako, sir, eh. Nang Sarinto ako doon. Nung talaga ako dyan, diehard din talaga ako sa DRC, sir, kasi maganda talaga yung dyan sa DRC. Doon mamold ka talaga bilang anong klaseng sundalo ka dyan. Paano ka na-mold dyan, Master? Ano yung mga natutunan mo ng mga unang panahon ng karir mo? Yung mga... Natutunan ko talaga yan sa dating mga team leader namin, sir, mga squad leader, mga first sergeant, at saka yung platoon sergeant namin, sir, dahil eksperensyado na rin talaga siya, sir. Galing ng SF sila yun, sir. Sila yung nagmumold talaga sa amin kung ano ang gagawin just in case na magkaroon ng encounter. O sabi nila, huwag ka lang magpapanik, huwag ka lang, presence of mind ka lang. Okay, mas lalo tayong madisgrasya kung magkarinig ka lang ng kunting putok. Wala, ka na agad. Ngarag ka na. Oo, ngarag ka na. Kung parang hindi ka na, wala ka ng focus ba? Kaya, yun yung turo talaga nila sa amin. Pag once na mayroong mga ganyang pangyayari, dahil bila isang sundalo, inaasa tayo sa paano makipagdigmaan. Kaya, sundin lang yung advice ng mga senior talaga, ng mga eksperensyado sa field. Kasi sila yung nakatulong talaga sa atin. Eh, nung time na naka-experience na ako ng gira, dandahan, minsan, masasanay ka na ba? Kung mayroon ko na, masasanay ka na, hindi mo parang baliwala mo na lang yung iba. Basta kung malayo-layo lang, hindi na namin pinapansin yung mga Kung malayo-layo yung sir, kalaban. Huwag mo nang pansinin yung kasi sa amin, nung unang talaga, sir, parang happy trigger ka ba? Nung maranasan mo pala akala mo matatapos na agad yung ganyang putukan, hindi man pala. Kailangan marunong ka na sa bala, mag-budget. Hindi yung happy trigger ka pag magkaroon ng bakbakan, at happy trigger ka, hindi man pala matatapos yan agad. Kaya ikaw pa rin yung kawawa pag ganyan araw. Wala ka ng bala eh. Wala ka ng bala. Wala na. Wala kang bala, tapos na ang iyong karera. Yun talaga, sir. Tapos, marami ka nang maisip, pamilya mo, kapatid mo, lahat-lahat, kung mayroong magkaroon ng gano'n. Kung paubos yung bala mo. Kung paubos ng bala, sir, na wala ka ng kwan, kay ano namang gawin ko dito sa baril? Kasalanan mo rin. Oo, yun nga, sir. Yeah, kailangan talaga marunong ka magtipid. Iano mo yung kwan. Lalo na doon sa, walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo talaga. Sa gera, no? Okay, gira. Samahan mo, gano'n. Eh, yun talaga na-experience ko dyan na nakulong kami ng ilang araw. Buti na lang din talaga, sir, nagpasalamat kanina, wala talagang na-wounded sa amin. Na-wounded. Eh kung may na-wounded sa amin, siguro, doon pa lang, kahit slight lang, hindi man masyadong fatal yung tama, pero ang mo doon, kung paano mo i-exit. Kasi, dahil kulong kayo. kulong na, sir, eh. 5 ka commander yung sa amin, tulong-tulong.
entrance at saka exit, gi-block na nila yan. Mm. Saka wala pang signal. Wala ka talagang ano doon. Wala kang ligtas kung mamalasing ka talaga doon. Wala. Yan ang first episode ni Master Villamonte, 63rd DRC veteran.